the name of the Lord Jesus. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, patuloy pong pagpalain ang Friday Group. Ganun din po ang lahat ng aming mga kapatid na dumaraan sa pagsubok, Sister Erlinda. Pagpalain po siya na makarecover siya ng mabilis. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mabuting balita na aming pagsasalusaluhan. Ito'y magbigay kalakasan, katatagan sa aming pagsunod sa inyong kalooban. Sa iyo namin ihinabilin ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwas na, tayo ay tutulungan niya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Langit na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. So, diretso na tayo. Ang atin pong mabuting balita, ang topic po natin is about follow me. Alam mo, itong follow me ay tatlong grupo po ang inalok ni Lord dito.
yung first batch, yung grupo ni Pedro, Santiago, Juan, at itong pangalawa, dito tayo kay Libay. No? Si Libay, ang kwan po niya ay Mateo. Parang James, no? Pag hinahanap mo yung James, Santiago pala. Okay. Mark chapter 2, verse 13 up to 15. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Libay, na anak ni Alpeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Yun ang topic natin ngayon. Tumindig naman si Libay at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumain sa bahay ni Libay, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanan sumunod sa kanya. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon at ang ating pagninilayan yung verse 14. Sabi dito sa verse 14, sa verse 15, 14, 15, nasa 14 tayo. As he walked along, he saw a tax collector, Levi, son of Alphaeus, sitting his office. Jesus said to him, "Follow me." Levi, get up and follow him. Yan po ang ating pagninilayan ngayon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Diretso na tayo. Ha? Okay, magsiupo po kayo. Ha? Sabihin ninyo, Lord, susunod po ako sa iyo. Sabi siguro ni Lord, talaga? Kailangan pag sumunod ka sa Panginoon, kailangan i-ready mo ang sarili mo. Kasi maraming nangangayaw dyan, no? Akala nila puro blessing lang. Akala nila puro pagpapala. Ha? Pagdating ng panahon, sa gitna, okay, maraming blessing dyan, pagpapala, answered prayer. Pagdating doon sa medyo dulo, nako, nandoon na. Ha? Nandoon na yung matinding mga pagsubok, problema. Hanggang sa dumating ang panahon, marami nang nangangayaw. Alam ba yung nangangayaw? Ayoko na. Ha? Ang Panginoon sinabi niya ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Yung mga sumunod sa Panginoon, nung time na yon, mayroon po mga alagad si Jesus na 72 at inutusan ng Panginoon ng tig-2 na by group. Ngayon, yung 72 na yon ay marami doon ang tumalikod at hindi na sumunod kay Jesus. Sila po ay umayaw na. At ang natitira po, 12 na lang. Isipin niyo yun? Ha? Dito sa amin, sa gawain ni El Shaddai, ang dami dito na hanggang ngayon nandito pa kami mga original. Yung iba, ayaw na nila kasi bakit sa Katoliko pa tayo, naliwanagan na daw sila. Nakita niya? Yan din ang sinabi ni kay Brother Mike ng mga born again na nagpupuna sa gawaing ito. Kayo ay na-baptize na, kayo ay nakilala niyo ang truth, katotohanan, bakit nanatili pa rin kayo sa Iglesia Katolika? Bakit di kayo umalis dyan? Sabi ko naman, bakit kayo umalis? No?
O ngayon, yung iba, nagtayo sila ng ministry. Tandaan ninyo, the biggest charismatic movement in the Philippines na nirecognize ng Vatican ay ang El Shaddai Charismatic Renewal Movement. Since 1985. Naalala ko noon, ang charismatic movement sa loob ng simbahang Katoliko ay yung Ilim at saka yung Lord's Plaque, Love Plaque, at saka yung Pricks. Maraming, ang daming mga Catholic Charismatic Renewal. So ang iba doon, umalis na rin sila. Pero sabi ni Brother Mike, no. Ang calling natin sa Catholic Church. Kaya ang omnibus ng El Shaddai ay El Shaddai Charismatic Renewal Movement under the umbrella of Catholic Church. Tapos mayroon kaming goal. Mayroon kaming sinusundan. No? Ano ang sinusundan namin? Back to church. Yung pong mga naligaw ng landas na iba't ibang mga ministry, ang tungkulin ng El Shaddai, ibalik sila sa Mother Church, sa inang simbahan. Ang mga ibang sekta, reliyon, watak-watak po sila dahil wala po silang Mother Church. The only one Catholic Church na mayroong Mother Church. Ano yon? Yung Vatican. Pag sinabing Catholic, the meaning of Catholic ay universal church. Pangkalahatang simbahan. Hindi mo maintindihan yan pag hindi ka Catholic faith depender. Yung pong mga Catholic faith depender, mayroong dumidipinsa dyan na mga tao. Yung nag-aral talaga sila sa doktrina ng Catholic Church. So, nakita na ninyo na yung mga alagad ni Jesus ay sila ang may hawak ngayon. Si Pope Leo XIV ay successor po siya ni San Pedro Apostol, na si San Pedro Apostol ang pinaka-leader sa lahat ng mga alagad ni Jesus, pinagkatiwalaan ng susi ng langit at iniwan ng mga tupa ni Jesus. Tandaan ninyo, ang tupa ni Jesus iniwan sa Catholic Church. Sino ba si Pedro? Ano sinabi ni Jesus? Peter, do you love me? Yes, Lord. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Ang mga batang tupa, yung mga new beginners, mga tampuhin yan. Pag hindi mo tinawagan, kaya pagtitiyagaan mo yung mga bagong akay, pag hindi mo sinuyo yan, hindi yan magtatagal. Ikaw naman na nag-akay, hindi nagtapos ang iyong obligasyon sa pagdala dito sa gawain. Dapat alagaan mo yan, sis. Atin tayo mamaya. Pag sinabi, ay hindi ako pwede, ay sis. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Alam mo naman tao, daming alibay. Kaya nga yung iba pong mga akay na pabayaan nila, may responsibilidad ka doon. Pag bumalik yun sa lumang buhay, pananagutan mo yan sa Diyos. Di ba sinabi ng Panginoon, ang nakakaalam ng mabuti, at saka yung taong nagkasala, na alam mo nagkamali, hindi mo pinaalalahanan. Pag namatay yan, pananagutan mo sa Diyos. Sus, Ginoo ko. Amen po ba? Pero pag pinaalala mo, sis, may asawa ka sa Pilipinas, huwag ka na mag-boyfriend. Pag ayaw makinig sa iyo, Panginoon, bahala ka na sa kanya. Wala na akong pananagutan. Kasi napaalalahanan ko na siya.
Amen po ba? Yon. Hindi ang followers of Christ, sabi ni Lord, come and follow me. Pero sinabi ni Lord, if you follow me, deny yourself. Ay, nako, ambot sa inyo. Ay, itong topic na ito, madugo to. Ha? So, brothers and sisters, tingnan ninyo ha. Ilan ang mga disciple ni Jesus noon? Ay mga 72. Ngayon, ang naiwan, pero may challenge si Lord doon sa 72 na umalis. Talagang hindi na sila nagbalik sa Panginoon. No? Talagang, pero ang Panginoon hindi naman nagmamakaawa sa kanila, please, huwag niyo akong iwanan. Huwag naman kayong umalis, huwag niyo akong talikuran. Ang sabi naman ni Jesus, hindi ba kayo umalis? Ay, mga kasama niyo nagsialis na. No? Ay, nako. Sabi dito, sa John 6:66 and 68, mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Ibig sabihin, tumigil na sila to follow Jesus. Ang taong tumitigil na at umayaw na, hindi mo na mapipilit yan. Amen po ba? Tapos, sa verse 67, kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Hindi ka naman pipilitin kung ayaw mo na sa gawain ni El Shaddai. Lumipat ka sa lahat ng sekta, reliyon. Meron nga akong kakilala umalis sa El Shaddai. Ang ganda ng buhay. Maganda. Pagbalik, bungal na. Ang pangit-pangit na. Tapos bumalik, brother boy. Nung umalis ako sa El Shaddai, nagkawindang-windang ang buhay ko. Bakit ka umalis? Nagtampo po ako. Iwasan yung magtatampo. Kung hindi kayo napansin ng mga preacher, hindi kayo napansin ng pare, kung hindi kayo napansin ni Brother Jeffrey, ang mahalaga, importante, pansin kayo ni Yahweh El Shaddai. Huwag ka magtampo. Amen po ba? Yung iba, ayaw ko na dyan kasi mga mga plastic. Bakit mo sinabing plastic? Kasi hindi na ako binabati ngayon. Anong sinabi dito ni Pedro? Nung tinanong ni Jesus si Peter sa verse 67 ng John 6:67, so he asked the 12 disciple, and you would you also like to leave? Kayo aalis din ba? Anong sagot ni Pedro? Sa verse 68, ito yung dapat isagot nyo. Sabi ron, Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? You have the word of give eternal life. Tingnan yung dialogue na, Panginoon, kung susunod kami sa kanila. Kaya dalawa po yan. Yung taga-sunod ni Kristo, follow Jesus, at saka yung mga tangay sunod. Natangay yung iba. Tangay sunod. Kaya dapat ang sundan nila si Kristo, huwag kayong patangay doon sa mga nag-aalok sa inyo. Huy, subukan mo naman dito sa aming ministry. Salita din ng Diyos. Ang kanilang pinag-usapan doon, salita rin ng Diyos dito. Bakit ka pa? Ang problema, pagdating mo sa ibang ministry, sisirain nila ang Catholic Church. Anong tawag sa kanila? Destroyer na. Hindi na good news yung kanilang ipinapalaganap. Amen? Ngayon, anong sinabi ni Pedro? Panginoon, kung kami ay aalis sa iyo, saan naman kami pupunta? Panginoon, kung hindi na kami susunod sa iyo, saan naman kami pupunta? Then Peter decided, and 12 disciples, Lord, iwanan ka Manila, Panginoon, hindi kami iiwan sa iyo. Panginoon, kung ayaw lang sumunod, tutuloy ako.
susunod ako sa iyo, Panginoong Diyos. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Yon. So, mayroon kang sariling decision. Actually, ang salvation ay kanya-kanya tayo. Kung ayaw niya siyang sumama sa iyo, hayaan mo siya. That is your choice. Life is what you make it. The choice is yours. Pero ikaw na naliwanagan na, sasabihin mo, hindi. Susunod ako sa gawain ni El Shaddai hanggang sa dulo ng walang hanggan. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Follow me is called to discipleship. Discipleship found throughout the gospel in the Bible. Jesus uses this phrase to invite individuals to become his followers and learn from him. In Matthew chapter 4 verse 19 is a key verse where Jesus says, "Follow me, and I will make you a fisherman." Okay, ito naman, ginamit ito ng Diyos kay Pedro, Juan, Santiago, Andres, yung 4 na disipulo. Kasi sila'y mangingisda. Ngayon, si Jesus, kumuha siya ng tax collector kasi marami siyang aakayin doon kasi ang mga tax collector, nakalagay po yan sa batas ng mga Hudyo, ang tawag nila sa tax collector ay mga makasalanan. No? Tingnan ninyo, publikano. Pag ang iyong pamilya nakahilira sa mga publikano, kadidirian ka ng mga Hudyo. Ha? Kasi ang mga publikano, sila po ang kinuha ng mga Roman Empire para maningil ng buwis. Ang trabaho po ng mga publikano ay tagasingil ng buwis. Sila po yung sa BIR. Ha? Custom Commissioner. Sabi ng isa, anong gusto mo pag madali kang yumaman? Sabi ko, sir, custom commissioner. Bakit? Komisyon din komisyon doon. Nung magtok ako sa custom, sabi ko, lahat ng mga korap at magnanakaw, walang puwang sa kaharian ng Diyos. Sus, nakarukulat. Ang hirap kaya magtok doon, no? Yung mga sa BIR, nung nandun ako sa Malaysia, you know, Baisang, Brother Bay, in Malaysia, ay minimal lang ang korupsyon. Ha? Mayroon ditong under the table. Ang passport mo doon, lagyan mo lang ng 10 Singapore dollar, one ay question. Sasabihan ka pa ng, next time, if you go to in Malaysia, you call me first. At dito ka pipila. Tapos sabi naman ng isa, alam mo Brad, sa Malaysia, minimal lang ang korupsyon. Kasi under the table. Sa Pilipinas, including the table. Ha? Totoo yun. Iyan ang inayos ngayon ni BBM kung bakit digital na tayo ngayon. Pati po yung corruption sa BIR, custom, ngayon, wala na yung under o including the table. Ha? Hindi na pwede hawakan nila ngayon. Kung dati ang nakukolekta ng gobyerno ay 500 billion, ngayon 2 trillion. Alam mo yan, kaya inunan ni Kuan. Kasi pag hindi digital, yung pagbabayad ng buwis, at yung mga nagtatrabaho sa mga departamento, nandoon pa rin yung uso ganyan.
O ngayon, hindi ka na ngayon makakuan. Ha? Humirit ka ngayon, kulong ka. Pati ang mga BIR ngayon, nagbabayad ang mga tao ngayon. Diretso sa account ng gobyerno. Hindi na dadaan kay kolektor. Oh. Kaya nga, pag ikay tax collector nung panahon ni Jesus, ang tingin sa iyo ng mga Hudyo ay isang mga makasalanan. Ah. Kaya nga si Zacchaeus nagkumpisal kay Jesus eh. Sabi niya, I want to see Jesus. Why? Bakit si Zacchaeus napakayaman na pero may kulang pa sa buhay niya? Parang wala siya, parang hungkag. Nung makilala niya si Jesus, nung sabi ni Zacchaeus, Panginoon, pag mayroon akong nadaya, 3 ulit kong ibalik. O isipin mo ang kinurap ni Zacchaeus ay 3 ulit, 3 times. Natuwa si Jesus. Talaga? Oo. Tapos sabi ni Zacchaeus, Panginoon, pag may matira pa, ibinta ko na lahat yan. Pamigay ko na sa mga dukha. Ano sinabi ni Jesus? Zacchaeus, now na, dumating na sa iyong sambahayan ang kaligtasan. Bakit? Nagsisi siya. Yung mga pinagagawa niya. At tandaan nyo, in the time of Roman Empire, si Zacchaeus ang pinaka-head ng mga tax collector. Kaya bida siya sa Bible. Kayon, si Mateo naman, si Mateo hindi masyadong korupto eh. Kasi naghihintay lang siya ng doon sa opisina niya. Kasi ang taong korap, ganito yan. Mayroon akong nabintang lupa. Sabi doon sa isang city hall, hindi ko lang banggitin, i-under value natin yan. Pero, bigyan mo ako. Kaya alam ko lahat ng mga diskarte ng mga real estate na yan, mga gagawa sila ng 2 contract to sale. Yung under value ang ipapasok sa City Hall at yung tunay na bilihan na kasambwat din ang buyer at mga ahente. Ay, ako ahente rin eh, no? Pag i-undervalue mo yon, yung pong babayaran mong tax, maliit na lang. Pero ang tunay na bilihan, nakakuan yan. Sabi ko, sino kaya maliligtas, no? Kaya, sa Pilipinas, bato-bato sa langit. Pag ikaw ay nasa BIR, nagtatrabaho sa custom, ang bahay mo ay mga mansyon. Pero sorry to say, hindi na nila magagawa ngayon. Kasi wala nang bayaran sa labas. Bawal po yun. Dapat ang bayaran sa loob ng opisina. Ngayon, hindi na kailangan sa opisina. Wala nang taong kausap. Pag ako'y may korporasyon, diretso, how much? At ngayon, ang singilan sa BIR, sa Japan, alam mo ba kung bakit napakayaman? Isang candy, may tax. Dahil pag pindot mo doon sa pagbili mo, may tax na yun. Kaya nga pakayaman nila. No? Ngayon, itong mga tax collector, tinagurian po silang mga magnanakaw. Dahil, nung time na yun, ninanakaw nila ang mga pera. Kaya si Zacchaeus nag-amin 3 beses kong ibalik ang aking, 3 doble ko ibalik ang aking nanakaw. No? Ito si Mateo, sawa na rin sa buhay. Sabi ni Mateo, gusto ko na magbagong buhay. Dumaan si Jesus. Sabi ni Jesus, Matthew, halika nga, Libay, follow me. Sabi naman ni Libay,
Tumayo siya, get up! At sumunod kay Jesus. Kinalimutan na ni Mateo yung pong paging tax collector niya. Dahil ang tao, kahit marami kang pera, pag wala si Kristo, malungkot pa rin ang buhay. Only one Jesus can satisfy you. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yan. No? Ngayon, sabi dito, what is the spiritual meaning of palo? Dito muna natin sa spiritual meaning of palo. To follow in the gospel, to imitate in the apostle captured the essence of discipleship as submission to Christ's authority as Lord, as identification with the way of His cross, and as imitate sharing in His kingdom work in its final reward, eternal life. No? Ito yung ating hinahangad. Ang spiritual meaning ng palo, sabi ni Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang makakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi yung nandito ka sa Hong Kong, umaating ka. Pag uwi mo sa Pilipinas, ipagpatuloy mo. Kasi kung hindi ka magpatuloy, putol yung pagsunod mo sa Panginoon. Kung mamatay ka, hindi mo pwedeng sabihin si Lord, Lord, pwede ba? Sabi nyo, hindi, may batas ako. Ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Amen po ba? Amen? Ang nakalulungkot, baliktad. Yun namang natanggap nila si Jesus Christ sa Manila, sinasabi ni Brother Mike, taas ang mga passport. Kung kayo po makaalis, papunta ibang bansa, huwag niyong kalimutan si El Shaddai. Matapat silang tagasunod sa Maynila, sa Pilipinas. Pagdating sa ibang bansa, nagwala. Nakalimutan na si El Shaddai. Nagumon sa mga bisyo, nagumon sa kamunduhan, hanggang nakalimutan na nila si El Shaddai. Di ba ganon? Ang daming mga nangangako, Panginoon, pag ako'y makaalis lang puntang Amerika, makaalis lang puntang Japan, papunta sa ibang bansa, paglilingkuran kita. Nung makaalis na, hinatak ng mga barkada. Nawala na. Yan ang malungkot na yugto ng buhay ng mga tagasunod ni Kristo. Amen? Kailangan kung saan ka. Ito, sasabihin ko sa inyo, in my personal experience, ang buhay ng pari sa pagmimisa. Pag hindi na magmisa yan, aagawin ni Kristi yan. Ang buhay ng preacher ay sa pagpipreach. Yung preacher, subukan mo lang na huwag mag-preach sa isang buwan. Backslide yan. Kasi ang buhay niya sa pagpipreach. Ang buhay ng attender sa pag-a-attend. Kung titigil ka na pag-attend sa gawain ng Panginoon, mawawala ka na rin sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Ang buhay ng followers ay sa pagsunod. Pag tumigil ka na sa pagsunod, putol na. So, hanapin mo ngayon kung saan ka nabubuhay. Sabi ni Lord, ang tao, hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Okay. Ngayon, number 2. How many times in follow me? In the Bible, Jesus saying follow me is
recorded 22 times in the gospel, adding and keeping and many to his flock, as he can is always on his mind. No? Yung 22 times na binanggit ni Lord, follow me, come and follow me. I am the way. I am the truth. No man come to the Father except through me. Come, follow me. No? Pero ang inutusan ng Panginoon na sumunod sa kanyang hanggang kamatayan ay ang mga disciple niya. Kaya ang meaning po ng disciple means duplicate of Christ. Kaya katulad ng mga susi na yan. Ha? Kaya ako, baon-baon ko lagi yung susi ko. Kahit nasa CR ako, kasi na-lock yung susi. Ha? Eh yung duplicate, wala akong hawak duplicate. Eh, hindi pwede. Ganon din. Ang disipulo ni Kristo, ang tawag po sa kanila ay duplicate of Christ. Ha? Kaya ang 12 disciple na iniwan ni Jesus, conquer the whole world. Sabi ni Lord, go and preach the good news of salvation. Ha? Kasama na ako doon. Nung ako ay nagsabi sa Panginoon, noong 1980, Lord, here I am to answer your call. Simula noon, hindi na ako tumigil sa pangangaral. Pag sa Maynila, mayroon kaming radio broadcast dahil kami po ang mga newscaster, broadcaster. Radio broadcast and going to the church. No? At na destino sa iba't ibang mga bansa. No? Ako ay missionary ng 3 years sa bansang Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Brunei. Ako may hawak ng 5 country na yan. Naging missionary ako, kauna-unang missionary sa Japan. 2 years visa, missionary. Dito sa Hong Kong, 5 times ko na ito. 1991 ako nag-umpisa dito, 93, 94, hanggang year 2000. Yung Macau na yan, pinapasyalan namin na wala pang opisina ang Macau noon. Pag nag-exit kami, doon kami magpipreach sa Macau. Pero isa lang, sinasabi ko, masaya maglingkod sa Panginoon. Kahit malayo ka sa pamilya mo, kahit manong problema, pagsubok, kahit kailan di ka pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! Last, kaya hindi natin pinakanta kasi nag-adjust tayo ng oras, no? Itong pinakahuli, how to fully follow God. No? Following God's plan for your life. Number 1, be in prayer, a way to know that you are following God. God's plan for your life is by being in prayer. Sa mga tagasunod ni Kristo, more prayer, more power. No prayer, no power. There are so many Christian powerless because nakaligtaan nila yung importante sa lahat, yung prayer. Amen po ba? Alam mo ang prayer, parang communication natin. Pag ang Kristiyano hindi na nagdadasal, like a cellphone, lobat, no contact. Why? Because I'm lobat. Then, lobat na, no data. Dalawa na, lobat na, no data. Pero pag ikay nagdadasal lagi, nako, hindi ka malulubat. Powerful Christian ka. Amen? Okay, number 2. Number 2, be actively reading in the Word of God. Kailan active ka magbasa ng Word of God? Once na ang Bible, binuksan mo, ang sasabihin mo, Lord, talk to me. Kausapin mo ako. Pag binuksan mo yung Bible, kinakausap ka na ng Diyos. Amen? Anong sinabi ng Biblia?
And Joshua 1:8, wag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yon, dili-dili niyo araw-gabi upang matupad niyo ang lahat nakasulat doon sa gayong giginhawa ka. Ha? Meditate the Word of God day and night. Isipin mo, araw-gabi, i-meditate mo yung Word of God. Kaya sinabi ng Panginoon, my people perish because of lack of wisdom, lack of knowledge. Amen po ba? At ang susunod, how to fully follow God, following God's plans for your life. Number 3, seek a godly community. Maghanap kayo ng community. Ang pinag-uusapan, puro ang Diyos. Wala yung chismis. Wala yung paninira sa kanyang kapwa. No? Si El Shaddai. Good news ang ating pinag-usapan nito. Hindi yung mga bad news. Fake news. Iuso ngayon nung magkaroon ng AI, naku, ay ambot sa inyo. Hindi mo nalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero sabi ko, magpakatotoo ka. Kilala ka ng ating Panginoong Diyos. Amen? And number 5, obey the truth. Huwag mo sundin yung mali. God is a truth. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, in the life. Siya ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang daan. Amen? And sa huli, follow the commands of put on your heart. Yung mga kautusan ng Diyos, sundin mo. At ilagay mo sa puso mo. Amen? And thank you, Lord. Magsitayo tayo. Yan na ang atin pong pagninilay ngayon. Walang pwedeng maghadlang sa iyo, kapatid. It's up to you. If follow Jesus, okay. Sumunod ka hanggang kamatayan. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Yes, Lord. God is good all the time. Yes, Jesus. Itaas nyo ang inyong mga prayer requests, inyong mga daladala, and I will pray to the Lord to bless them. Lord Jesus, I know you are here. And bless, Lord, this wallet, prayer requests, then lahat ng mga daldal namin, mga kapatid. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami. I-bless mo ang kanilang mga employer. Bless mo, Lord, ang kanilang mga loved ones sa Pilipinas. At ganun po, health. The important of my mga sister and brother and OFW is health. Because health is wealth. In Jesus' name, pagpalain kayo ni Yahweh El Shaddai. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo, brothers and sisters, at awitin natin ang pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag
At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagka siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y katas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas mabagsik, di ka maano sa piyentet leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring mapadala ako ng mga balang upang santiin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless everyone. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Secret Heart.